share ko lang sa inyo to kasi concern ni sir, may maingay daw sa steering niya, umuugong. So chinek po namin, ito yung nakita namin, may leak yung pressure hose ng steering. Ayan, so ayan po yung video. Sige daw. So yun, ito po yung pwedeng pagmula ng mga tagas o kung halimbawa na magkaroon tayo ng problema sa power steering natin. Di ba tatlong klase yung steering system natin? Yung manual steering, yung mga sinauna, yung tinatawag natin na power steering, tapos yung fluid type, yan, kagaya yung mga may reservoir, tsaka yung electronic power steering. Kung halimbawa ito yung natapat sa inyo na may fluid, ito yung mga dapat yung i-check na kung may leak. Pressure hose, steering pump, yan, may o-ring yan. Minsan na-overhaul, minsan hindi na kayang overhaul, palit na ng buo. May repair kit din po yan. Ito, yung hose nya galing sa tangke, lumulutong yan, wear and tear po yan. So dapat pinapacheck rin. Pagka alam na may crack na, palitan na yan. Tapos yung steering rack, hindi lang mo kita rito sa ilalim eh. Ayan po yung feature, ayan tinatanggal na. Yun, kung halimbawa yung rack and pinion, pwede naman yun i-repair. Yung iba naman hindi na kayang i-repair kasi kung halimbawa may tama na yung ano natin, yung steering rack mismo, kahit palitan ng repair kit, nasusugatan na agad, nasisira na. So yun, ano-ano ba mga mararamdaman kung sakali na magkaroon ng problema? Yun, isa na yun, maugong pag lumiliko, matigas po yung manibela, o parang naglalak na yan, magiging ano na yan, power steering ka, magiging power steering na yan. Yun, pagka bigla na lang tumigas yung manibela ninyo o may umuugong na, ipacheck nyo na po kaagad yan kasi naubusan po ng fluid tong tangke natin, o wala na nagsusupply sa kanya ng fluid, o wala na dumadaloy na fluid sa system nya, maaari na masira yung mga mechanical nya, kagaya nitong steering pump, rack and pinion. So magagasgas na yun, masira na agad, mauwi tayo sa malaking gastos. Tapos ayan, kita nyo yan, itong belt na nababad na sa fluid, so maaaring maputol yan. So dapat yan malinis, ililinisin namin mamaya. Yun sa dahilan kaya mga pagkasira ng mga bushing yan, yung mga napapatakan yan, so mga suspension bushing ninyo, nabababara ng mga ATF kasi chemical yan, nakakasira ng mga goma-goma. So ito na po, nakakabit na namin. Ayan, ay ganito yan itsura, napalitan ng ganyan. May mga ano yan high pressure po yan, may mga PSI pagka nagpapabricate kayo, dapat masunod yan kasi dito sa luma may nakalagay naman yan dyan eh. Wala yata ito pero alam naman na nila yan kung ilang PSI yan. Ayan, check po yung mga hose, lalo yung pagka may edad na yung sasakyan natin, yung mga hose bumibigay na, hindi lang naman po sa steering, pati sa radiator, lahat yun. So dapat mamonitor din natin, kagaya nito pag may bitak-bitak na yan, hindi lang yata ay may bitak-bitak na yan, pero pag tinupi ko to, kitang-kita na yan, yan siya bumubulok ng fluid. So yun, ulitin ko, pag kulang sa fluid, may umuugong, laging check yung level ng ATF. Kung sakaling mangyari sa kayo nadaanan na ganyan, bumili po kayo ng ATF, wag niyo po ninyong patutuyuan yung steering pump, dahil pag natuyuan yan, nasira na yon, pati yung rack and pinion possible. Hindi, mga pricey po yan. Ayun, salamat po kay sir na pumayag na videoan ko to. Wala na po ako sa Ter Center Parañaque. Ang location po ng shop ko nasa comment section, nasa description, o kaya pag nag-message kayo sa page ko, may automatic reply dyan. Mag-text po kayo doon, hindi po kami tumatanggap ng walk-in. So yun po na.
Okay. Yun, power steering.